Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Kung nanonood kayo sa video ito, andito kayo sa channel ni Technical Course Tutorial. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa motor control, start-stop motor control or motor starter. Okay. So, itong nakikita nyo dito, ito yung magiging buod. Sa diagram na yan, ifa-function muna natin to, titistingin natin, at saka pag natistingin natin to, i-rewire ulit natin, tatanggalin natin ang wire, tapos i-explain ko yan, yung schematic diagram, saka i-rewire natin dito, i-wiring natin. Okay, bago natin umpisahan, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa channel na to, at click nyo na rin yung bell button para ma-update kayo kung may bago akong video i-upload. Okay, simulan na natin. Ito yung power circuit breaker natin. Yan, para dyan. Power, PCB. Where's my gadget? Here. Yan, PCB. Power circuit breaker, control circuit breaker. Ito yon. Okay, iyon na natin. Power. Ang indication niya, ito yan. Itong stop para dito, itong run para dito, itong trip para sa overload trip. Ito yan, run, stop, trip. Okay. Pag may power na siya, ibig sabihin nakauna siya. Well, nakauna siya, stop ang motor, ang contactor de-energize. Alright. So, ititesting natin kung itong start natin, testing natin. Okay. So, ibig sabihin, nag-energize na to. Ito yung close na. Ang motor, umandar na. Okay. Kung may power. Simulation lang naman. Okay. So, ang ginamit lang natin dito muna, yung, actually, 3-phase pag sa motor, pero single phase lang muna dito. Ngayon, susubukan natin i-trip. Yan. Let's see, nag-overload. Test lang natin to. Nag-overload yung motor natin. Okay. Wait a moment. Okay, nag-trip na. So, nag-overload ang motor, nag-trip, may indicator ka na. Nakita mo nag-trip ang motor, kailangan kong i-reset. Kasi pag naka-trip siya, hindi mo siya ma-start. Which indication lang yan, naka-ano yan dyan, pero hindi mo ma-start ang motor. Okay. I-reset natin para muli nating ma-start. Okay, start. Okay, energize ulit and then stop. Okay, yan ang kalalabasan ng schematic diagram na yan. I-explain natin yan. Ito, tatanggalin muna natin lahat ng wire. Off muna natin. Off natin. And then, okay po. Natanggalan natin lahat ng wire. I-explain natin kung paano ito susundin. Paano ito i-wiringan sa pamamagitan nitong schematic diagram. Okay, nandito ang power circuit breaker. Itong contactor natin, ito yan. Itong ang mga contact niya, line 1, line 2, line 3, line 4, main contact or master. Yan. So, pag nag-energize po itong sa power circuit, pag nag-energize to, yan magko-close. Ang tendency, pag may power tayo, ang motor andar. Okay, ang overload naman, ito pag nag-trip, mag-open yan, ito mag-de-energize, ito yan, ang overload niya, nakabit yan dito sa baba. Dito po yan, nakabit. So, magti-trip. So, pag nag-de-energize, pag nag-open yan, mag-de-energize to, mag-open yan, wala ng power. Ngayon, sa control circuit tayo. Itong control circuit, assuming na ito 220. Pero pag sa may transformer dapat yan dyan, 220 volts. Pero, lang naman tayo, simulation lang naman tayo. So, okay, may power. 220 volts. Ang coil natin, 220 volts din. Okay. So, ang power mo sa line 1, ito line 1, dumadaloy hanggang dyan. Hanggang dito. So, open na. May power ka dyan. May power ka dyan, line 1. Ito, may power ka dito. Sa kasalukuyan, ang overload, ready yan. Hindi nakatrip. So, may normally close ka dyan. So, may power ka sa ito. Tatagos yan hanggang dyan, hanggang dyan. May power. So, hindi siya nag-energize
Kasi nga po, ang normally open ng contactor M, ito yan, normally open, naka-open pa. Okay, ang run na indicator niya, yung kulay green, ay hindi pa nakailaw. Okay, hindi pa nakailaw, ano? Ngayon, tingnan natin ito dahil may common to line to, common yan. Pagdating dito sa line 1, ang M ng normally close sa M galing dito, normally close, nakabit sa stop. Kaya nung ino natin ay may ilaw na itong stop indicator niya, may ilaw na to. Okay, pagdating sa trip, while normal state, ang overload hindi nag-trip, ito naka normally open, so walang ilaw. Okay, pag pinindot natin ang trip, pag nag-close yan, ito mag-close, kaya may ilaw ang trip, saka ang stop, may ilaw silang dalawa parehas. Okay, let's go, let's move on. Start. Pag close natin to, where's the, okay, pag close natin to, madali ang close. Mas mabilis yung kuryente siyempre. Pag madali ang close siya, pag close natin yan, ang mangyari mag-energize. Pag nag-energize na yan, yan magko-close. Kapag nag-close na po yan, kahit bitawan nyo yan, permanenteng close na yan. As long as hindi ini-stop at nawala ng power at hindi nag-overload, laging close yan. Nag-latch na yan. Alright? So, pag nag-close na yan, pag nag-overload, ito mag-open. Okay? Pag nag-close na yan, siyempre ang ano mo, yung running lights, nag-ilaw na yan kasi naandyan yung banda. Ilaw na rin siya, yung kulay green. Tapos itong ano, yung stop mo, indicator, open na rin yan. Open na. Nag-open yan kasi naka-running ka. Open yan. So, wala na rin ilaw yan, walang ilaw yan. Ngayon, tinisting natin kanina, in-open natin ito, yung overload. Turnip natin. Nag-open ito, ang kulay green, saka na ilaw, yung running, saka yung magnetic contactor natin, nag-de-energize kasi nag-open na ulit yan. Sa trip yan in-open natin, natin to, nag-trip ito, anong nangyari, ito nag-close kasi sa trip, kaya ito umilaw. Ni-reset natin, nagbalik naman, so ready to start. Yun lang po yun, yun lang yun, pabalik-balik lang yun. Yun mo. Ang load po, ang settings po ng overload, nakadepende sa load ng motor. Okay, ang overload may settings naman dyan. Tapos may testing dito. Tapos ito yung reset, pwedeng manual, pwedeng automatic. Sana malino po at naintindihan nyo. Ipagpapatuloy pa rin natin yan. Okay, ngayon, ito ang power circuit breaker natin. Mag-wire nga tayo. Power circuit breaker, main. Okay, power circuit breaker ito. Kumuha dito, linyahan na natin. So, asa na yan? Sisimulan natin ang wiring sa line to. Alright, ano to? Whiteboard marker. Okay, susundan natin yung wire na yan. Ito line to, nabi-breaker ka na, wawiringan natin yan papunta rito, yan, para walang maligaw. Kahit hindi man masundan masyado sa yung sa numbering nito, ay yung hindi man makita, may numbering naman yan, at isusundan natin. Kailangan nakakunik yan lahat. Okay, 96. Okay, here we go. Itong natin, tatlong indicator, pinagkakabit ko ng common yan. So ang common nandito na. Okay, nandito ng common. So, asa na yon? Ganito, punta dyan, nandito na. Ito na. Ito yung control circuit breaker. Ikakabit natin saan? 96 kakabit. Pagdating sa 96, kailangan may dalawa tayong wire papunta dito kasi common. 96, dalawang wire. Ito na yon, common para sa ilaw. Okay, 96. Ikakabit natin dito sa overload 96. Okay po, nakakabit na sa 96. Okay, 96. Sabi dito, saan na yan? Tapos na yan. Ito na yun, 96 line 1, blah blah blah. Ito, line 1, line 2 I mean.
line 2 papunta rito, tapos nag-aantay ang 95 papuntang A2. Okay, tingnan natin ang A2. Ang A2 po, may ano siya, may wire na. A2 ng magnetic contactor. Ito ang A2. Yan. Papunta na lang sa 95 ng overload. Dito, 95. Okay po, nakabit na. Okay na. Kasado na yan. Okay na yan ha. Ang ikakabit naman natin yung A1 papuntang kulay green na normally open. Saka yan, papunta dyan. Dapat dalawang wire. Papunta dyan. Hanggang green. 1, 2, 3. Okay. So, A1. Okay, may A1 na tayo. Nakalagay ito. Sa A1, ito na. A1 ng magnetic contactor. Papunta sa number 4 ng ito sa number 4, sabi dapat dalawa papunta sa normally open ng magnetic contactor number 14. Okay, andito number 14. Sa number 14 naman dapat dalawa dyan kasi papunta sa red na ilaw. Okay, so number 14 dalawa na. Kakabit muna natin yung isa dito sa alright, nakabit na natin sa start, number 4. Yan, number 4. Tapos ang isa, ito, sa naman number 14, may dalawang wire. Andito, nakahang siya. Ayan. Ikakabit natin dito sa running. Kulay green. Andito yung banda. Okay po, nakabit na sa running. Sa running na yan, ano? Okay. So, mayroon na yan lahat. Mayroon na. Kakabila tayo, papunta tayo ng 13. Kakabit tayo dyan sa bali dalawa. 13. Okay, 13. What's wrong, man? Nandito sa 13. Kailangan dalawang ikabit natin. Okay. Nandito yan, ano? 13 sa contactor. Kabit na yan. 13. Ang kabila nito, 13. Papunta sa may isa na ano sa 13 papunta dito sa number 3 ng stop. Yan, number 3 ng stop. Dapat dalawa yan kasi may papunta sa number 2 sa stop. Okay, yan po, nakabit na, may isang wire ka na. Yan, papunta ka na dyan. Yan, number 2 dito sa number 2. Wala nang ibang ano yan, isa lang daw. Yan. Nakabit na. Okay, nakabit na. So, number 1, kailangan dalawa. Kasi may pupunta sa common. Number 1, kailangan dalawa. Papunta sa circuit breaker, sa line 1. Tapos papunta dito. Dalawa lang yan. Okay. Kailangan. Yan. Yan. Doon tayo 1, papunta ron. Tapos 1. Kung alin man dito sa dalawa. Okay. Kailangan dalawa dito. Yan. Ito ikakabit na natin dito. Tingnan natin. Kabit na natin. Yan. Come on. Yan. Kabit na natin. Bang! Okay. Nakabit na. 1. Okay. Ang mahaba, itong mahaba, ikakabit natin papunta sa line 1. Ito. Okay. Ito pala yung pang-ano natin 1. Papunta sa line 1 yung mahaba. Okay. Okay. Yung ito, yung isa galing dito papunta sa normally close ng or either dito 97 dalawang wire kasi patatalon natin dito, parehas lang yan. 97 ng overload. 97. Ito ang 97 ng overload. Okay. Alright. Okay then, alright. Okay, tsaga-tsaga lang.
Counting tiyaga lang mga kababayan ko. 97. Isn't it? Okay, so paglabas ng 97, pumunta ng 51 ng M. Okay, normally close. Ito yon. Sa magnetic contactor, is it 51? Yes, correct. Okay, from 97 pumunta siya ng 51. Parehas lang yung unahin mo dito. Yan, 51. Okay, nandun na sa 51. Ang kulang natin, may kulang pa tayo. Ito, 98, papuntang ilaw. Okay. Ang trip natin, itong trip natin, nandyan liter T. May isa na yan. May berne na ano. Saan ang trip natin? Yan. Ito para sa trip. Sa trip natin, ilalagay natin sa 98. Okay. 98. Tapos na yan. 52 natin dito. Ilalagay natin sa stop. Letter S. Okay. Itong wire. Ito ang sa 52. Okay. Okay na po mga kabayan. Okay. Iuna natin. Yan. Subukan natin kung tama yan. Yan. Ganyan ang wire natin kasi sabi ko nga simulation lang naman para maipakita ko sa inyo ang pag-wiring. Pero pag sa actual na nito, siyempre ayusin yan. Okay. Tapos para sa susunod na tutorial din, ito nakatanggal lahat ng wire. Ganyan lang yan. Tanggal, balik, tanggal, balik. Kasi pag sa ano na, siyempre tupido yan. Okay, nag-ilaw na, no? Nag-ilaw na. Ngayon, pa-function natin. Yan, tapos trip natin, ano? Trip natin, okay. Tapos reset. Okay. Ayusin ko muna konti ang wire. Na kaya okay, ayos na, magic lang, tumalikod lang kayo, ginanyan ko lang, okay na. Okay guys, okay, on ulit natin ano, main power, control, power circuit breaker, tapos control circuit breaker. As I said, ito yung sa motor natin, itong contactor, indicator sa stop, indicator sa running, indicator para sa trip, para sa overload. Alright. So, sinunod natin ang maayos ang schematic diagram. Magpapunction siya ng tama. Kasi tama yan. Okay. So, stop. Start natin. Energize. Dapat ang motor tatakbo na. Okay, kasi hindi naman siya nakatrip. May ilaw na siya. Naka-energize siya. Narinig nyo. Okay. Stop. Nag-function na maayos ang stop. Tulad ng sinabi ko, nag-open yan, o nag-open yon, balik siya sa normal state, na de-energize siya. So, ang motor, kung ano, mag-i-stop na rin. Alright. So, start ulit natin. Tapos, pangalawang testing, iti-trip natin. Ito, may test dito, test. Yan, nag-trip siya. Ibig sabihin, ito, open na. Nag-trip yan. Open na rin yan kasi sa magnetic contactor yan, wala na siya. Ito, dahil sa open yan, hindi mo siya ma-i-start. Okay, tingnan natin yan. Hindi mo siya ma-i-start kasi kahit nag-close na yan, open dito, naputol siya. Okay, close mo nga ito, hindi naman siya mag-i-start kasi open ito. Naging open ito, so ibig sabihin vice versa, ito nag-close, kaya mailaw kang trip. Ngayon, i-reset natin. Andito ang reset natin. Bang! Alright. Ganyan lang po mga kababayan. Patuloy tayong mag-upload. Patuloy akong mag-upload ng video o tutorial about sa motor control, building wiring. O sana kung nanonood kayo, mag-comments kayo. At kung may papagawa kayong motor control about sa electrical, sabihin nyo lang at susubukan natin gawin. Baka sakaling kaya natin yan, gagawin natin. Okay? Kung nagustuhan yung video ito,
mag-subscribe kayo. Tulad ng nasabi ko, i-click nyo na rin yung bell button para ma-update kayo sa mga bagong video yung i-upload ko. Maraming salamat guys. Hanggang doon lang siguro. Anyway, babanggitin ko rin. Marami tayong video na i-upload na. At kasama na yung auto saka manual. Auto control, tapos manual control. Or auto saka hand. Tapos mayroon pa tayong start stop na mayroong automatic, saka ang gamit niya ay float switch. Tapos mayroon pa tayong remote saka local control. Tapos mag-ano pa tayo ng start stop, may jog naman, okay. Ito ang commonly ginagamit ito. Alam nyo na yan na madalas itong gamitin. Kasi babanggitin ko rin pala, gumagamit tayo nito, katulad yan ito, kapag nag-trip, yung control to, kasi kapag nag-trip yan, hindi agad siya mag-i-start. Pag nag-ano to, hanggat hindi mo to pinupos. Hindi tulad na, pwede mo mapaandar talagang motor. Ididirekta mo siya sa breaker. Okay, nakadirekta. Ipapano pag nag-trip ang overload, kung auto ito, nakasit ito sa auto. Pag naka-auto ito, auto reset. Kung nakakonect ito direct sa breaker, naka-control ito direct sa breaker, panay ang andar nito, andar hanggang sa masira yung motor, masira ito, magkakaroon ng damage. Very dangerous. Kaya nag-design ng ganito. Na pag nag-trip siya, kahit mag-automatic reset man siya, hindi na siya mag-andar, hindi na mag-energy ang motor, hindi na andar ang motor. Safe. Kahit i-push hanggat hindi niyan pinupush. Okay, maraming salamat guys. Mag-iingat kayo dyan kung saan man kayo naroon. Okay guys, maraming salamat ulit. Bye bye.